Sa Senado ho, mga bossing, naku, ibang klase. Malakas ang mga Duterte sa Senado, mga kababayan. Ay bakit ho? O eto, ipapakita ko ho sa inyo ha. Yang ano, yang impeachment na yan, wala yan. Mukhang malabo na matuloy sa Senado yan, mga bossing. Hindi ho ako magkakaila sa inyo. No? Ako din ho, sinasabi ko mukhang malabo na matuloy ito. Mga nagkakampi-kampihan na ho, mga kababayan. Jinggoy! Oh, biruin nyo ho yan, mga kababayan. Sorry, bago ko umpisahan itong kay Jinggoy, may nabasa akong comment. No? Sabi, ang convicted is always a convicted, sabi po nung nag-comment. Kaso hindi ko na naisama sa screenshot ho, mga bossing. Hindi na namin naisama. No? Yun po ay patungkol daw po kay Jinggoy Estrada. Tsaka bumalik ko sa isip ko yung sinasabi ni Maharlika. Mga kababayan. Yung sinasabi ni Maharlika na sino ba yung mga nabanggit? Mga boss? May mga nabanggit mga boss no? Kay Jinggoy Basta meron, Gerald ba yun? Anyway, hindi yan yung focus natin. Dito tayo. Sabi ni Jinggoy, ako alam ko na to simula pa lang. Ramdam ko na ganyan yung gagawin nila. No, kaya dinidelay nila Cheese. Sabi ni Jinggoy, at least 19, at least 19 senators to abide by Supreme Court rulings on BP Sara impeachment. Ayan. Sabi naman ng Supreme Court, mga kababayan, is hindi daw kasi binigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipaliwanag ang kanyang sarili. Sabi ko, siguro hindi nanonood ang Supreme Court doon sa mga hearing ng Congress. Paulit-ulit, pabalik-balik ang House of Representatives para ipatawag po si Vice Presidente Inday Sara Duterte, tapos maririnig natin sa Supreme Court hindi kasi hindi binigyan ng pagkakataon o ng kanyang karapatan ang Vice Presidente para ipaliwanag ang kanyang sarili. Anak ng toko naman. Eto, hinihintay talaga nila to, mga bossing. Para sa ganon, kung kami nga dito sa Senado, di ba, hindi namin alam ang gagawin namin. Although nakalista na, nakasulat na, nakatala na po diyan sa Konstitusyon ng Pilipinas. Medyo English ho yung mga nakasulat doon. Ipaliwanag nyo na lang po kay Robin Padilla kung hindi maintindihan nakasulat doon, pag 1/3 na ng Congress ang pumirma, dapat ang gagawin na nila, rektahan na, tuloy na maging impeachment court sila. Kaso baka mga kinakabahan baka kinakabahan yung mga senators natin. Sasabihin ni Sara, ikaw, magja-judge sa akin, huhusgahan mo ko? Baka pag hinusgahan mo ko, baka magkasambulatan tayo ng mga pondo at ng mga budget, etc. ninyo. Tapos may mga lumalabas pang mga insertion mga kababayan. Yung inisa-isa natin, yung mga insertion doon, meron dong mga lugar ng mga senators. Di ho ba? Baka magkabukuan tayo. Kapag isa kayo, kapag hinusgahan nyo ako, isa yan sa iniisip ko, mga kababayan. Di ho ba? Ngayon, para madali sa kanila, ligtas sila, hugas kamay sila, sabi ng Supreme Court, unconstitutional O kaya, kami is, sasabayan na lang namin. Di ba? Ligtas na nga naman sila, mga kababayan. Pero yung sinasaad po o nakasaad po doon sa Konstitusyon ng Pilipinas, nabaliwala. Hindi ho nangyari, mga bossing. Sabi ni Brian Pabustan, takipan blues yan. Hindi ho nangyari, mga boss chief mo, sir. Delikado ho yan sa bayang Pilipinas. Delikado po lahat, para sa atin yan. Bakit Kapag kayo may nakalaban o tayo may nakalaban, superpower, at nagkaanuhan na po, umabot na po sa base po sa Konstitusyon ng Pilipinas. Nako, lekat na yan. Pag yung kalaban nyo malakas-lakas,
tapos nagkabasehan na po sa konstitusyon. Ang mangyayari ho diyan, mga bossing, kapag ito ho lumagpas ng hindi nasunod ang konstitusyon, sa mga susunod ho, hindi malabong mangyari na din po yan. Sabi nga po ng ibang congressman malabo nang magkakaroon ng impeachment kapag ito lumagpas. Dahil ho, mga bossing, pag ikaw may friends, yari, may magtatanggol na sa iyo. Yung mga nakasaad doon sa konstitusyon, pwedeng kung ano na lang ang trip nila na ibig sabihin nun. Pwedeng kung ano na lang yung gusto nilang interpretasyon doon sa nakasulat sa konstitusyon. Tanungin mo yan isa-isa, sila Jinggoy, ano pagkakaintindi mo doon sa 1/3 na congressman pumirma? Kailangan maging shall forthwith na kayo, na maging impeachment court na kayo. Isa lang ho sasabihin yan kung sasagutin nila ng tama. It's either umiwas ho sa pagsagot yan, which is, tahimik lahat sila. Di ba? Reyana, Aurelio de Guzman, tahimik ho sila lahat doon sa natatanging word na yun. Shall forthwith. Hindi ho nila sinasagot yun. Kapag kami mga nagtanong at rektahan na itanong sa kanila, mga kababayan, ano gagawin nila? Kasalanan ni Martin Romualdez to. Hindi naman kami sunod-sunuran kagaya ng mga nasa Congress. Ganun po. Ibabaling nila, magbibintang sila, sisisihin nila yung iba para wag lang masagot yung impeachment na ho na iyon. Yung shall forthwith na ho na iyon. Hindi, dito ho sa 19 na senators, hindi na ho tayo nagtataka dyan, mga kababayan. Hindi na ho tayo nagtataka dyan, no? Baka yung iba dyan, talagang, hintayin ko yung Supreme Court. Total naman, lahat iyon, no? Hindi lahat. 13 o 12 doon, appointee ni dating Pangulong Duterte. Kaya hintayin ko na lang kung ano yung sasabihin nila. Tapos gagayahin alam. Kapag kagano no, mga bossing, baka alam na din ho talaga natin kung kung bakit ganun yung sagot ng Supreme Court. Sabi nga ho, mga kababayan, alisin ko ito. Sabi nga ho, mga kababayan, no? Saglit lang. Ngayon ho, ito, may isa pang pahabol si Jinggoy dyan. Dahil, sabi ni Marco Polo, gulit ko kay Jinggoy Jinggoy, Mr. Plunderer, Junggoy. Ito po, sabi pa ni Jinggoy, mga kababayan, kasi nga, di ba, si Risa Ontiveros, sino pa ba? Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, kasama yata, Tito Soto, baka pati si Ping Lacson. Meron silang gustong resolusyon. Magiging law of the land